Posibleng maipasa na ngayong araw ang bersyon ng sin tax bill sa Senado na certify na kasi ito ni Pangulong Noynoy Aquino bilang isang urgent o priority legislation. At kaugnay po nito, makakapanayam natin si Senator Franklin Drilon, chairperson ng Senate Ways and Means Committee. Magandang umaga po, Senator Drilon. Good morning, magandang umaga po. Okay, Senator, ngayon daw po ang deadline ninyo sa Senado para maipasa ang sin tax bill. Kung matutuloy po ang botohan, may sapat po bang bilang na papabor dito sa pagpapasa sa sin tax bill? Ilang umaga, Ilon, tayo ng sabuto para tayo pagkakapit itong important para sa kalusugan ang ating mga kababayan dahil pag naipasa po natin ito, higit sa 5 milyong mahihirap na Pilipino ang magpasok natin sa PhilHealth na mapahit natin yung ating mga hospital dahil sa karagdagang punto para sa mental health. Kaya pinagdasal natin na sana po yung ating mga kasamang senador nakita nila ang katangihan nitong panukalang batas na sinertify na ng Pangulong Noynoy Aquino. Pero sa inyo pong pagtaya, makukuha po ba natin yung numero para po maipasa itong batas na ito? Kung suportahin po ng GMA7, palagi po. Pero Senator Drilon, may ilang pong senador na tutol pa rin daw po dito sa panukalang ito. Ano po ba yung main reason nila kung bakit po sila tutol dito sa sin tax bill? Ay, dahil si Bongbong, kasi tinitin niya itong magsasaka sa Northern Luzon, saan mag-ipo dahilan sa yung mga magsasaka ay magkaroon ng 6 na bilyong pisong karagdagan dahilan po sa pagtaas ng sin taxes. Meron po silang doon, nag-ibang portion ng sin taxes pupunta po sa kanila. Kaya sa aming rasyon ay abot po ng 6 na bilyong piso ang madadagdag po sa pundo ng mga magsasaka sa Northern Luzon. Ang kabuuan ay mga 10 bilyon ang maitulong sa mga magsasaka sa Northern Luzon kung may pasasit ito pagkakalang batas. Okay, Senator, sakali pong maipasa ngayong araw yung itong sin tax bill dyan sa Senado, ano pong mangyayari? Pagsasamahin na po ba ito dun sa bersyon naman po ng House? Magkaroon po ng Cabinet Conference Committee kung sa aming i-reconcile yung aming mga impact at provision. Alright. Maraming salamat po, Senator Franklin Drilon.